huwag niyong ipasa sa mga anak nyo yung sakit na nararamdaman nyo. Yung mga sama ng loob yung bitterness nyo, ipapasa nyo sa mga anak nyo at sila ay lalong napaparusahan. Huwag, 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 huwag. Hey everyone, welcome to Marisol Templo Talks. This channel is all about real talk, current events, and everyday life, grounded in faith, family, and truth. Dito, open po tayong pag-usapan ang mga isyung may kabuluhan at makakatulong sa paghilom, pagbangon, at paglago natin sa totoong buhay. Paano nga ba mag-move on nang hindi nagiging bitter? Aminin ang galit, huwag itanggi. Iiyak kung kailangan. Magpatawad sa tamang oras, hindi sa pilit. No po, may tamang panahon talaga ang pagpapatawad ng lubos. Ibigay sa Diyos ang hustisya. Bahala si Lord dyan. No? Piliing hindi ipamana ang sugat sa mga anak. Ayan, napaka-important niyan. Piliin at sikaping huwag maipamana sa mga anak o huwag maipasa sa mga anak yung pain na naramdaman mo o nararamdaman nyo bilang single parents. Huwag nyong ipasa sa mga anak nyo yung sakit na nararamdaman nyo. Kasi kayo bilang nanay, kayo ang comforter ng inyong anak. Kayo ang kanyang guide, kayo ang ilaw, ang gabay. Kayo ang kanyang tanggulan. Kayo ang kanilang fortress, kumbaga. Sa inyo sila tatakbo emotionally, spiritually, and socially. Kayo ang kanilang takbuhan. Pero kung galit nyo ipinamana mo o pinaparamdam nyo sa mga anak nyo, no, as a single parent, paano pa kayo matatakbuhan ng mga anak nyo? Paano? Nakawawa na nga dahil iniwan ng tatay o ng nanay, di ba? Mas kakawawain nyo kung kayo mismo, ha, especially to single moms, single mothers, excuse me, kayo ang sandalan ng inyong mga anak. Kaya huwag ninyong hayaan ang sarili nyo na ma-close ang puso nyo at yung mga sama ng loob yung bitterness nyo, ipapasa nyo sa mga anak nyo at sila ay lalong napaparusahan. Huwag nyong kawawain palalo ang mga anak nyo. Huwag. Sa Diyos nyo, ibigay lahat ng pains nyo. Kay Lord nyo, ibuhos lahat ng sakit nyo. No? Ako noon, no? Gumugulong-gulong talaga ako sa sahig. Umiiyak ako, lumuluhod ako. Minsan nahuli ako ng kapatid ko na umiiyak, lumuluhod. Ang sabi niya, nagkukulto na raw ako. Ibig sabihin, naiintindihan ko naman siya kasi ibig sabihin, hindi siya sanay manalangin sa pamamaraan na ginawa ko. so, naiintindi ko. Pero nanahimik lang ako. Hindi ko siya kinontra. Hindi ako nag-explain ng sarili ko because I fully trusted in God. Si Lord ang bahala sa akin. So, nanahimik ako. Hindi ko siya kinontra o hindi ko siya inaway o hindi ako nagmagaling o nag-reason out sa kanya. Hindi. Syempre, hindi siya sanay sa ganun hindi siya ganun manalangin tulad ko, di ba? So, bakit ko siya sisisihin at bakit ko siya aawayin? Di ba kung sino nga lang ang nakakaintindi, siya ang dapat umintindi. So, hindi tayo dapat gumaganti basta-basta kung mali naman yung mga pagganting ginagawa natin. Hindi talaga tama yung gumanti kasi si Lord ang dapat gaganti. Speaking of yung mga nasaktan ka na nga, tapos sasaktan ka pa ng ibang hindi makaintindi sa iyo, no? Yung mga ganun bang sinasabi ko, no? May bisita tayo dito sa kwarto. Oh, wait, wag yung anak ko umingay. Ayan. So, paano nyo ba i-unload yung sarili nyo, yung mga bigat, no? Get rid of all bitterness, rage, anger,
harsh words and slander. Hindi dahil masama ka, kundi dahil may mas magaan na buhay ang Diyos para sa'yo. So, tanggalin yung mga di sa magagandang pananalita, no? Piliin o piliting wag basta nagagalit. Mahirap pero yun ang dapat ating control, di ba? Hindi ka tinawag ng Diyos para maging mapait. To all single parents out there, to all single parents na nakikinig sa atin, sa akin, hindi ka tinawag ng Diyos para maging mapait. Hindi para maging sarado. Hindi para mabuhay sa depensa habang buhay. Tinawag ka niya para gumaling, magmahal ulit sa tamang paraan, sa tamang panahon. No? Tinawag ka niya para magpalaki ng mga anak na hindi galit sa mundo. Hindi galit sa mundo. No? Mahirap yun. Mawawalan ka ng joy. Lagi kang bitter. No? Ang tunay na move on ay hindi paglimot. Ito ay pagpapalaya sa puso. Hindi mo kailangang maging bitter para maging strong. Pwede kang maging malambot at matatag. Kung nasa process ka pa, okay lang yan. Hindi ka huli. Hinuhubog ka pa ng Diyos. Hinuhubog pa niya ang sitwasyon mo. Hinuhubog pa ang puso at utak mo. Kaya, choose to forgive, choose to let go, choose to surrender everything to God. Alright, so thank you so much for watching, and if nagustuhan nyo ang ating video, ang topic natin today, please leave a comment below, and don't forget to subscribe, paki-like na rin po ng video ito, and paki-share most of all, para makatulong tayo sa mga nagdaraan sa ganitong sitwasyon, kasi marami dyan di ba? So please share this video. It will be a big help to me and to my channel and to my family as well, to my kids and to me. So please share, and thank you for supporting my channel, and thank you for your subscription. Okay po? So just like I always say, believe in yourself, believe in God, and share love. Thank you so much for watching. God bless you, and see you in my next vlog. Till we see again.